Isa akong negosyante na madalas sumasakay ng tren papuntang Moscow. Pwede rin namang mag-eroplano, pero napansin kong mas marami akong nagagawa sa biyahe kapag sumasakay ng night train. Kung isasama ang gastos sa hotel, halos pareho lang ang gastos ng tren at eroplano. Maaga akong sumakay ng tren papuntang Moscow. Karaniwan kong pinipili ang huling bahagi ng tren na may sleeping berth para makita ang tanawin ng probinsya habang gamit ang laptop. Paminsan-minsan ay tumitingin sa bintana sa likod ng tren. Nang nagsimulang lumubog ang araw, pumasok ang tren, mabilis na natakpan ng nyebe ang makapal na kagubatan sa magkabilang panig ng tren na nagre-reflect ng liwanag ng dapit hapon. Nagutom ako, kaya isinara ko ang laptop at pumunta sa dining car. Maliban sa isang ina at ang kanyang 4 o 5 taong gulang na anak na babae, walang tao sa dining car. Umupo ako, at isang batang Russian na waiter ang lumapit dala ang menu. Umorder ako ng whiskey at steak, tapos tumingin sa labas ng bintana sa mga punong mabilis na dumadaan. Lubog na ang araw, kaya makikita mo ang refleksyon ng dining pool sa salamin ng bintana. Ang batang babae ay nakatitig sa akin sa pamamagitan ng refleksyon ng bintana. Nagpakita ako ng nakakatawang mukha, tinaas ang kilay, at inilabas ang dila. Mukhang natakot siya ng kaunti, hinayla ang kanyang nanay. Lumingon ang kanyang nanay at umiling. Pasensya na, sabi niya, mahilig siyang tumitig sa mga estranghero. Walang problema, sabi ko. Ako si Junior, may pamangkin akong kasing edad niya. Dumating ang waiter at dinala ang in-order ko. Nagsimula pa lang akong kumain nang biglang sumigaw ang batang babae. Nagulat ang kanyang nanay at tumingin sa kanyang anak. Tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang kamay at patuloy na sumisigaw. Nancy, sabi niya, anong nangyari? Anong nangyari? Umiyak siya ng ilang minuto bago kumalma, pero ayaw niyang alisin ang kamay sa kanyang mga mata. Sa mata, sa labas ng bintana, sabi niya habang humihikbi. Tumingin kami sa labas at nakita ang mga puno na dumadaan. May marka ng kamay sa yelo ng bintana. Tumayo ako at pinunasan ang salamin, iniisip na mawawala ito. Noon ko napansin na ang lahat ng yelo ay nasa labas ng bintana. Tumayo ang ina at hinayla ang anak na babae palayo. Sa tingin ko kailangan niyang magpahinga. Sabi niya, oo, magpapahinga siya at magiging maayos na siya. Medyo nanginginig ako habang nagsasalita, pinilit kong lunukin ang natitirang pagkain, umorder ng isang bote ng whiskey, at pagkatapos ay naglakad papunta sa aking kwarto. Gabi na, kaya karamihan sa mga ilaw sa pasilyo ay pinailaw sa pinakamadilim para makatulog ang mga tao. Isang kwarto na lang ang layo ko nang marinig ko ang mga yapak sa itaas ng tren, napakaritmo ng mga yapak na iyon. Naririnig ko ang tunog na papalapit sa direksyon ng aking kwarto. Dumating ako sa huling kwarto, inilagay ang kamay sa pinto at naghintay. Ang tunog, ang sigaw ng bata, ang kagubatan sa labas ng bintana, hindi ko alam kung bakit ako huminto. Pagkatapos ay pinahit ko ang doorknob at pumasok sa aking kwarto. Isang nilalang na walang bibig ang nakabitin sa labas ng bintana, nakatingin sa aking kwarto. Mapatla ang balat nito, bawat daliri ay may mahahabang kuko, nakatitig ito sa akin, may gutom na ekspresyon sa mukha. Tinakpan ko ang aking mga mata gamit ang dalawang kamay, lumuhad at nang bumalik ang aking ulirat, natagpuan ko ang sarili kong nakahiga sa sahig, sumisigaw pa rin at nakatikip ang mga mata. Maraming pasahero ang nagtipon sa paligid ko, hindi ko magawang lumingon sa bintana. Hindi ako nakatulog noong gabing yon, pero sa kabutihang palad, ligtas akong nakarating. Sinabi ng doktor na nagkaroon ako ng halusinasyon dahil sa sobrang stress, pero pagkatapos ng insidenteng yon, madalas na akong hindi makatulog at hindi na ako tumitingin sa labas ng bintana kapag nasa tren. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Mag-subscribe o mag-follow para sa marami pang Tagalog recap katulad nito. Maraming salamat po.